Ngayong araw nga, meron nga tayong gagawin na Honda Click version dahil may problema nga yung kanyang front suspension. Bago ang lahat, check muna natin yung kanyang front suspension. Tinitingnan ko nga kung meron mga taga o kung meron man leak. Para kung meron man papalitan para makabili tayo agad sa shop. Kasi sabi ni customer, sobrang ingay na ron ng harapan niya. So titignan natin yung ball rate, din natin kung ano may mga pagiging problema. Kasi iniisa-isa ko nakakalasin yung mga pyesa na dapat kalasin. Katulad ng mga gulong, caliper, para maumpisa na nga natin gawin yung front suspension. Kasi matagal na rin na stock tong motor dahil gawa nga ng puro painit lang ang ginagawa dito ng customer. Siyempre naglagay din tayo ng kalsyo. At para mabilis natin makalas yung gulong, patulong na rin tayo sa customer para mabilis na natin may angat. Buti na lang dalawa yung impact natin kasi sobrang tigas na ng tornilyo. Stock nga talaga to ng matagal. Kaya gumamit tayo ng isa pang impact na tanso para isang barinan lang sa isang baklas. Kasi sinubukan ko yung unang impact ko na makita, ayaw talaga mabaklas. Kaya ginamitan na natin ng tanso para mabilis kumalas. Kaya kung makikita nyo, isang barinan lang ginawa ko dyan. Tanggal agad yung tornilyo, isang barinan lang. Kaya mabisa talaga itong tanso na impact. Kaya hindi na tayo nahirapan, isang barinan lang. Hanggang sa nakalas na nga natin yung front suspension. Siyempre meron tayong pambukas. Meron tayong tinatawag dito na special tool. Kung saan kaya mo nang baklasin ng mag-isa. Sa pangalan, kita mo na itsura na talagang matagal na stock na halos wala pang gumagalaw. Kaya tayo ang gagawa ngayon nito. Kaya nung nakalas na nga natin, ito na nga itsura ng langis niya. Halos nangingitim at nagiging putik. Kaya patatagasin muna natin. At susunod na gagawin natin is lilinisan natin yung para mawala yung putik-putik sa loob. Kasi papalitan natin ng bagong langis. Bale nakalas ko na rin pala lahat ng front suspension at nilinisan ko na rin. Ang hirap kasi mag-video pag nag-iisa ka lang. Buti pa sila, nagsama na silang dalawa. Charis lang. Kasi hintayin na nga lang natin para mawala yung mga putik sa loob. Siyempre para maging malinis na rin. Bali hunugas ko nga pala ulit sila ng gasolina para talaga sigurado na mawawala yung mga putik. Asikaso. Fast forward na nga pala tayo hanggang sa nakabit na nga pala natin yung front suspension. Hindi ko na pala napakita sa inyo kung paano ko siya nilagyan na langis. Siyempre depende naman niya sa mekanikong gagawa. Paano nyo lalagyan na langis at susukatin. Siyempre may mga kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Isa pa sa lahat, dapat pantay yung pagkakalagay para hindi magkakaroon ng gewang. Kasi pag hindi pantay yan, magkakaroon ng problema. Double back jump pa yan. Kasi tayo ayaw natin magkaroon ng back jump. Siyempre hindi naman tayo magaling, may nalalaman na naman tayo sa bawat paggagawa natin ng ating mga motor. Kaya nakabit na nga natin lahat. Bali iti-testing na lang ni customer kung okay ba siya sa gawa natin. Siyempre mahirap nga magkaroon ng back jump. Hanggang sa tinitesting na nga ni customer kung approve ba sa kanya yung ginawa natin. Para sa akin okay na okay na. Kasi makikita mo naman sa customer pag okay yung gawa mo dahil nakangiti siya. Kasi di na nakatiis si customer, hinataw na agad. Kaya approve sa ginawa natin ngayon sa front suspension repack. Kaya nakachamba na naman tayo sa gawa. Dahil happy si customer, makikita mo naman sa itsura ng customer na happy siya. Hanggang dito na lang yung video. Peace out.